Ich, Ah, duran kita. Pwe. Joga Bird. Durayan, ha? Duduran kita. Eh, ano ba yan? Uy, Joga Bird, ha? Mahal yan. Alin yung dura? Pwe. Yung Duran. Anong Balita Duran? ko, ha? Duran. Teka nga, yung Duran. Joga Bird na banda Oh. ba yan? 80s daw yan eh, no? Oo nga eh. Mahal daw yan. Oh, gusto ba? Million daw, pero balita ko, Joga Bird, nag-concert daw yan dito sa Pilipinas. Talaga? Pero hindi talaga nabalita. Pero may mga naglabas. Secret lumabas? Private concert. Ay, wow. So private din yung party. Sino nagpa-private? Kasi diba birthday daw kasi ni BBM. What? Oo. Eh, nung Friday yata. Ibulong mo nga. Nung Friday. Pero ito nga, video ka pa, may pinaghahanap yata ngayon. Diyos ko, ano ba naman to? Meron naman nawawala? Meron na naman, video ka pa. Ito, panoorin nyo. So, yun, second contempt daw, and then from our understanding, parang may bagong arrest order to detain you. Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam niyo, dati naman akong galing dyan sa kamera. Ang sinabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay, kumbaga, kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video, yung pulveronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, bakit nila ako pagsususpetsahan? Samantalang si Maharlika naman, ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses, no? At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulveronic video. Pero yan ang talagang nakalap ko na katotohanan na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay parusa dahil doon sa kanilang paghihinala na ako daw ang responsable doon sa pulveronic video. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. At ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado ay merong kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas ang mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kinu-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Unang punto yan. Pangalawang punto, sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South na yan naman talaga aking sinasabi sa mulat mula pa. No? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congresswoman Luristro, sinasabi niya kung hindi ko raw ma-explain kung saan galing yung increase ng valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Saan ka naman nakakita ng non-sequitur conclusion? Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng anong ebidensya. So malinaw po talaga yan, na sa mulat-mula, talagang ang gusto nila, ipakulong ako ng ipakulong dahil nga pinaparusahan ako dahil sa kanilang paghinala na may kinalaman ako dun sa pulveronic video na yan. So sir, dapat doon sa statement mo kanina, you also mentioned na kung gusto talaga nilang hanapin yung increase, kasi di ba, alam naman natin, yung whatever unexplained increases, pwedeng i-attribute to corruption, di ba? I mean, for a public official at least. So, may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung may hinala talaga sila. Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman naglilitis ang Kongreso, no, kapag sila nag-iimbestiga. Kaya nga kinakailangan ang hihinging mga dokumento ay mag-imbestiga kung meron talagang dahilan. No? Pero sa tingin ko, wala. Kasi 3.5 taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte, no? 1.5 bilang isang kongresista, 2 taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. Ano na yan? Wala lang spokes. Away! Namiss ko yung spokes.
helmet. Nakakaloka Ah. talaga. Yung post ni Mr. Harry Roque, ayan no. Wala pa naman daw kasi siyang warrant of arrest. What Pero, pala eh? yung last na live niya, parang 2 days ago, popular nga ngayon si Mr. Harry Roque sa lahat ng mga social media platform. Popular naman pala siya. Ayan nga mga kabatang helmet, no? Nakakaloka talaga. So, ngayon, pinag-ahanap talaga si Mr. Harry Roque. Kasi nga, may warrant of arrest nga daw, galing Congress. Tagu-taguan. Maliwanag ang buwan. Nakakaloka naman tong linggo na to, mga kabatang helmet. Akala ko tapos na ang mga aganapan para ng spokes hour. Pero ito nga mga kabatang helmet, ano masasabi nyo sa Duran-Duran na concert? Ang sabi daw, Durayan, ang sabi doon, videographer, yun daw ay birthday gift ng mga old friends ni PBBM. Sana all maraming friends na ganyan. Kaya sana ako talaga ganyang mga friends. Dahil kaya at can afford ang Duran-Duran. Videographer, hindi mo ba naabutan yan si Duran-Duran? Kasi 80s daw yan eh. Wala, purita ako eh. Kung Freddie Mercury pa yan, Queen pa yan, may ano ko pa yan eh. Pero tayo dyan. ano yan na kabatang helmet Pero kasi, di ba, meron bang sa batas natin na kapag mga public officials, parang hindi pwede basta-basta tumanggap o hindi talaga pwedeng tumanggap ng mga direct or indirect gifts. Hanapin nga natin yan, no? Pag-aralan natin yan. Oo. Kasi alam ko nasa batas yan eh. Oo. Tingnan nga natin. Pero ayan nga, mga batang helmet. Siyempre, nangyari na yan. Sabi nga, private party yan. Pero may lumabas nga daw kasi. Hindi siya private. Hindi siya private. Pero private pa din. Oo, kasi Medyo nalaman lang. hindi kasi lahat invited eh. Kaya private pa Oo. rin. Pero Oh! at least, nalaman ng sambayanan. Ay, yung mga bumoto. Oh, yung mga bumoto. Hindi ba sila invited? Ay, ewan ko kung invited. Kasi ang daw surprise nga daw yan. Anyway, highway mga kabatang helmet. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload namin ni Videographer. At maraming salamat Videographer no, kay Prof. Doc Shelo Magno sa pag-invite sa atin sa kagabi. Parang sa kagabi. Yesterday. One more time? Basta, yung kagabing nangyari na chikahan with Prof. Shelo Magno. At maraming salamat din sa mga co-guest natin. Co-guest talaga. Siyempre, si Sir Krista, si Ma'am Patibao, at si Sir Boy Audacity. Yes. Diba? Kaya, clap. Maraming salamat sa patuloy na pagtindig para sa katotohanan. At ito na nga mga batang helmet ng ating comment of the day. Ang ating comment of the day ay galing kay Sagittarius 4449. Sabi niya, si Cole Karma ay ginamit ng demonyo. Ay, Oh. diba? Si Cole Karma ay ginamit ng demonyo. Oh. Sabi ni Sagittarius. Kaya maraming salamat sa komento mo. Pero nakakaloka talaga dahil hindi pa tapos ang Garma series. Senate series. Mas exciting ang Congress. Senate series. Congress series. Ay, oo nga. Bongga. Congress series. Garma series. Garma series. Pero ito mga bata, mag-shoutout muna ako sa mga katrabaho natin with Jugapar. Yes. Kay Ma'am Teya, kay Ma'am Justine, kay Ma'am Jenica, at kay Ma'am Joy, at kay Ma'am Elenita. Ayan na. Yes! Mega love shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. At see you again sa pagpasok natin. Pero see you? Ha? See you again when I see you. Oo, see you again when I see you. Asa naman yung pag-awa? Pero yun na nga mga kabatang helmet. Sabi nga sa buhay, nag-helmet din ang buhok nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Magkabat na kayo at baka kayo naman sa comment of the day. Spokes Hour. Duran!